Kuya, ang sabi ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sabi ni Jessica, hindi ka raw nagpunta noong nakaraang Biyernes. Ang tanong na ito ay nagmula kay Jessica, ang nakababatang kapatid ni Jake, na nais sanang malaman kung bakit hindi siya dinalaw ng kuya sa kanyang apartment sa New York. Sabihin mo kay Ana na ikinalulungkot ko, tugon ni Jessica, ang boses ay may halong pagdaramdam. Nagkaroon kasi ng emergency meeting nung Biyernes, kaya hindi ko siya napuntahan. Si Jake ay half-sister ni Jessica. Pareho silang anak ng kanilang ina, ngunit magkaiba ng ama. Ang ama ni Jake ay isang Amerikanong turista na nakilala ng kanyang ina habang nagtatrabaho bilang waitress sa isang bar. Ayon sa kanyang ina, nagkamabutihan sila ng kanyang ama, ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil kailangan nitong bumalik sa Amerika. Sa pag-alis ng kanyang ama, natuklasan ng kanyang ina na siya ay buntis. Naging single mother siya, kaya lumaki si Jake na walang ama. 3 taon matapos mag-asawa ang kanyang ina, siya ay naging ama ni Jessica. Naging mabuti ang kanyang stepfather kay Jake at itinuring siya nitong tunay na anak. Subalit, 10 taong gulang siya nang pumanaw ang kanyang amain. Sa pagpanaw ng amain, naging sakitin ng kanyang ina, kaya si Jake, sa murang edad, ay nagtrabaho upang suportahan ang kanyang ina at kapatid. Kasabay ng pag-aaral, namamasada siya ng tricycle na iniwan ng namayapang amain. 5 taon siyang naging tricycle driver bago nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya ang kanyang tunay na ama, isang bilyonaryong negosyante sa Amerika. Nang dumating ang kanyang ama sa Pilipinas para sa negosyo, nagkataon silang nagtagpo sa isang mall habang kasama si Jake ang kanyang ina. Agad na nalaman ng kanyang ama na siya ang kanyang anak at inalok siya nitong sumama sa Amerika. Dahil sa hangad ni Jake na maibigay ang magandang buhay para sa kanyang pamilya, pumayag siya sa alok ng ama. Dinala siya ng kanyang ama, kasama ang kanyang ina at kapatid, sa Amerika. Doon, ipinagpatuloy ni Jake ang kanyang pag-aaral habang sinasanay siya ng kanyang ama sa pamamahala ng negosyo. Kalaunan, nang magretiro ang kanyang ama, ipinamana nito ang buong negosyo sa kanya, dahil siya lamang ang nag-iisang anak at wala ng ibang pamilya o malapit na kamag-anak. Sa kasalukuyan, si Jake ay CEO ng malaking kumpanya na pag-aari ng kanyang ama, habang ang kanyang ama ay abala sa paglalakbay. Sa kasalukuyan, nasa Europa ang matanda. Kuya, inirapan siya ng nakababatang kapatid, paano ka magkakaroon ng love life kung inuuna mo ang trabaho mo? Natawa siya, bakit ba masyado mong pinoproblema ang love life ko? Hindi kasi yon ang unang beses na sinubukan kang Ayrton ng kapatid sa mga babaeng kakilala nito. Kasi kuya, matanda ka na. Nasa edad ka na para mag-asawa. Aray, kumaka-old ka naman dyan. I'm just 33. Jessica, lamabi ang kapatid. Edad na yan para magpamilya. Deserve mong sumaya, kuya. Bago nawala si nanay, sinabi niya sa akin na tulungan kitang maghanap ng babaeng magpapasaya sa'yo. 5 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang ina ni na Jake at Jessica dahil sa liver cancer. Sa kabila ng mga makabagong medikal na teknolohiya sa Amerika, hindi naagapan ang sakit na damapo sa kanya. Ang alaala ng kanyang ina ay patuloy na nag-iiwan ng lungkot sa kanilang mga puso. Alam kong kahit gaano ka nakasuccessful ngayon, kahit gaano karami ang iyong pera, hindi ka pa rin tunay na masaya sa buhay, kuya, ang seryosong pahayag ni Jessica, na may pag-aalala sa kanyang tinig. Ngumiti si Jake, subalit may lungkot sa kanyang mga mata. Ayos lang ako sa buhay ko, Jessica. Wala lang akong interes na makipag-date sa ngayon. Talaga, baka naman kasi wala kang gana makipag-date dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan si Ate Ana, ang kanyang sagot, na tila may pangunawa sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Natigilan si Jake sa sinabi ng kapatid. Si Ana ang dati niyang nobya, 10 taon na ang nakalipas. Nagkakilala sila at nagkamabutihan dahil madalas siyang maging pasahero nito. Sa loob ng kulang 2 taon, naging masaya ang kanilang relasyon, ngunit naghiwalay sila dahil sa pagtutol ng mga magulang ni Ana. Panganay si Ana sa kanilang pamilya, at ayon sa kanyang mga magulang, ayaw nila itong mapunta sa isang hamak na tricycle driver na hindi nakatapos ng pag-aaral. Sa mga panahong iyon, huminto si Jake sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng kita mula sa kanyang maikling oras ng pamamasada. Kuya, tama ako, no? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan, ang sabi ni Jessica, na may pag-unawa sa pinagdaraanan ng kanyang kapatid.
Pagkatapos kanyang iwan, dahil sa pagiging tricycle driver ko, dagdag pa niya. Maliit na ngumiti si Jake, naiintindihan ko kung bakit siya umalis, Jessica. Wala namang magulang ang gugustuhin ng isang tricycle driver para sa kanilang anak. Pero kung talagang mahal ka niya, ipaglalaban ka niya kahit ano pa man ang sinasabi ng mga magulang niya. Paano niya ako maipaglalaban kung nag-aaral pa siya at nakadepende pa rin sa mga magulang niya? Totoo naman ang sinabi ng mga magulang niya, hindi ako bagay sa anak nila. Nasaktan si Jake sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Anna, ngunit hindi siya nagtanim ng galit sa babae. Naiintindihan niya kung bakit siya nito iniwan. Wala siyang maipagmamalaki noon kaya't hindi siya nababagay kay Anna. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ate Anna kapag nalaman niyang ang tricycle driver na boyfriend niya noon ay anak pala ng isang bilyonaryo? Siguro, kung nakilala mo si Uncle Mark ng mas maaga, hindi ka hihiwalayan ng babaeng iyon. Kamusta na kaya siya? May balita ka ba tungkol sa kanya? Tanong ni Jake, ang kanyang isip ay puno ng alaala. Wala, sagot ni Jessica. Sa loob ng mga nakalipas na taon, wala siyang naging balita tungkol sa kanyang dating nobya. Pagdating niya sa Amerika, sinubukan niyang kalimutan ito. Ibinuhos niya ang kanyang oras at atensyon sa pag-aaral at sa negosyo ng kanyang ama. Sa tingin mo, may asawa na siya? Tanong ni Jessica, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Kuya, hindi ko alam, sagot ni Jake, na may bahagyang lungkot sa kanyang tinig. Well, kung may asawa na siya, dapat ay kalimutan mo na rin siya. Kuya, ang daming babae dyan, oh. Kung ayaw mo kay Anna, marami pa akong pwedeng ipakilala, ang sigaw ni Jessica, na puno ng sigla. Bamantong hininga si Jake, tila nag-iisip. Let's stop talking about my love life, Jessica. Ang mabuti pa, lumabas na tayo. Namimiss ka ng kumain sa paborito nating Filipino resto. Fine, fine. At we just got me coat, kuya, sagot ng kanyang kapatid, na may ngiti sa kanyang mukha. Samantala, ilang milya mula sa New York, matatagpuan ang apartment ni Anna. Sa loob ng kanyang maliit na silid, nakaharap siya sa laptop habang abala sa paggawa ng lesson plan. Ano, Anna, ayaw mo talagang sumama sa amin? Tanong ng kaibigan at roommate niyang si Alisa, habang inaayos ang scarf sa kanyang leeg. Ramdam na ang lamig ng Oktubre. Kailangan kong tapusin ang lesson plan ko para sa susunod na linggo, sagot ni Anna, na may bahagyang pagdadalawang isip. Isang exchange teacher si Anna sa New Jersey, USA. Sa work visa na hawak niya, 3 taon siyang makakapagturo sa Amerika, at sa kasalukuyan, 2 taon na siyang namamalagi sa naturang bansa. Hindi naman urgent yan. Sumama ka na sa amin para hindi puro trabaho ang inaatupag mo. 2 taon na tayong nandito sa US, pero mabibilang lang sa daliri ko ang pagkakataon na sumama kang magliwaliw sa amin, ani Alisa, na puno ng pangunawa. Tulad ni Anna, isa ring J1 teacher si Alisa. Tuwing Biyernes ng gabi, nakaugalian na nilang lumabas at magsaya kasama ang ilang Filipino exchange teacher sa syudad na naging kaibigan na rin nila. Hindi naman kasi ako mahilig lumabas, Alisa. Okay na sa akin na dito lang magpalipas ng oras sa apartment. Saka, ayoko ring magastusan, sagot ni Anna, na tila nag-aalala sa kanyang budget. Hindi ka naman magagastusan ngayon dahil sagot ni Mel yung kakainin at iinumin natin. Manlilibre siya dahil na-approve ang application niya ng green card, ang sagot ni Alisa, na puno ng saya. Tulad nila ni Alisa, isa ring exchange teacher si Mel. Sa kanyang 1 taong pagtatrabaho sa US, nakapag-asawa ito ng kano, dahilan upang makapag-apply ito ng green card. Kapag natapos ang kontrata nito sa eskwelahan, hindi na nito kailangang bumalik sa Pilipinas dahil malaki ang sahod nila sa Amerika at maraming benepisyo kumpara sa Pilipinas. Karamihan sa kanilang mga OFW ay nangangarap na maging permanent resident ng naturang bansa. Isa na doon si Anna, gusto niyang maging permanent resident sa Amerika. Alam ni Anna na kapag siya ay bumalik sa Pilipinas at muling nag-aral doon, hindi sapat ang kanyang kikitain upang masuportahan ang kanyang pamilya. Mula nang pumanaw ang kanyang ama 5 taon na ang nakalipas, siya na ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Panganay siya sa 3 magkakapatid, at parehong nasa kolehiyo ang kanyang 2 nakababatang kapatid na sina Maria at Mia. Kaya sumama ka na sa amin, Anna, pilit na iniaya ni Alisa, ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi na, dito na lang talaga ako sa apartment.
Tinatamad din akong lumabas. Sa susunod na lang ako sasama, sagot ni Ana, na may halong lungkot sa kanyang boses. Fine, fine. Pero kapag nagbago ang isip mo, sumunod ka sa amin. Message mo lang ako, sabi ni Alisa, na may pag-asa sa kanyang mga mata. Tumango si Ana sa kanyang kaibigan, kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na siya susunod. Nang maiwan siyang mag-isa sa apartment, inabala niya ang sarili sa laptop, sinusubukan ang lahat ng makakaya upang malimutan ang kanyang mga alalahanin. Patapos na siya sa kanyang ginagawa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isa itong tawag mula sa kanyang kapatid. Hello, Ate Ana, masiglang boses ni Maria mula sa kabilang linya. Maria, bakit napatawag ka? Anong oras na dyan? Nagtatakang tanong ni Ana, naguguluhan sa oras ng tawag. 5:00 pa lang ng umaga sa Pilipinas ng oras na yon. Ate Ana, gusto kang makausap ni nanay. May problema kasi. Anong problema? Nag-aalala na tanong ni Ana. Exam na kasi namin ni Mia next week, pero hindi pa kami nakakabayad ng tuition. Nagulat siya sa sinabi ng kapatid. Ha? Anong hindi pa nakakabayad? But last month pa ako nagpadala ng pambayad nyo ng tuition. Di ba 70,000 yung pinadala ko? Pareho kasi sa pribadong unibersidad nag-aaral ang dalawang kapatid mo, kaya medyo mataas ang tuition. Kasi, ate, nagastos ni nanay yung pinadala mong pang tuition namin ni Mia. Ipinangbayad niya sa utang. Teka, ano? Anong utang? Ha? Hindi ba nagpapadala ako ng sariling allowance ni Linda? Paano siya magkakautang ng malaki? Sorry, ate. Kailan lang namin nalaman na nagsusugal pala si Linda kapag nasa school kami ni Mia. Yung binibigay mong allowance sa kanya, ay pinangsusugal niya. Malaki rin ang utang niya kay Mrs. Divina, yung may-ari ng pasugalan dito sa atin. Yung pinadala mong pera last week ay naibayad niya sa utang. Ginigipit kasi siya ni Mrs. Divina. Kukunin niya ang titulo ng bahay natin kapag hindi nagbigay ng pera si Linda. Gusto kang makausap ni Linda, wika ng kanyang kapatid. Kasunod na iyon, narinig ni Ana ang boses ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Ana, anak, pasensya ka na, tila naiiyak na wika ng kanyang ina. Nahina naman ako. Ano ba? Anong ginawa mo? Namamroblema ang sambit ni Ana, puno ng alalahanin. Pasensya na, anak, hindi ko napigilan ang sarili ko. Yun na lang kasi ang naging libangan ko dahil lagi akong mag-isa dito sa bahay at malungkot. Hindi ko alam na malulubog ako sa utang. Pero huwag kang mag-alala, anak. Tumigil na ako sa pagsusugal at hinding-hindi na ako babalik. Pangako, abonohan mo muna ang tuition ng mga kapatid mo. Pakiusap, ipinikit ni Ana ang kanyang mga mata, sinubukang pigilin ang pagdaloy ng mga luha. Magkano ang naging utang mo dahil sa sugal na yan, Nay? Tanong niya, nag-aalala. 450,000, anak. Pero 400,000 na lang ngayon dahil naibigay ko yung kalahati ng pinadala mo last week. Ano, gusto niyang mapaiyak sa sagot ng ina. 400,000, Nay naman. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Halos kalahating milyon. Nay, 2 taon na siyang nagtatrabaho sa Amerika, subalit wala pa siyang naiipon. Dahil sa laki ng ipinapadala niya sa Pilipinas, lahat ng pangangailangan sa bahay nila ay siya ang kumakarga simula nang mamatay ang tatay niya. Hindi naman niya matiis ang pamilya, lalo na ang 2 niyang kapatid. Baka may mauutangan ka dyan, anak. Kahit yung tuition na lang muna ng mga kapatid mo ang ipadala mo. Pwede ko namang isangla yung bahay natin kay Mrs. Divina. Hindi pwede, Nay. Yan na nga lang ang iniwan ni tatay sa atin, tapos isasangla mo pa. Gagawa ako ng paraan para makapagpadala ng pera, basta hindi mo ibibigay ang titulo ng bahay natin kahit kanino. Salamat, anak. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi na ako magsusugal pa, nangangakong wika ng ina. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Ana bago nagpaalam dito. Nang ibaba niya ang cellphone, sa halip na bumalik sa ginagawa, ay hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha, subalit mabilis itong pinalis. Tumayo siya at sinuot ang kanyang coat. Ayaw man niyang lumabas, kailangan niyang gumawa ng paraan upang maghanap ng pera. Matapos isuot ang kanyang boots, lumabas siya ng apartment. Sa halip na sumakay pa, pinili niyang maglakad patungo sa restaurant na binanggit sa kanya ni Alisa. Wala kasi siyang sariling sasakyan at nakikisakay lamang siya kay Alisa patungo sa eskwelahan. Pagdating sa restaurant,
Hinanap niya ang mga kaibigan, subalit wala ang mga ito roon. Nilabas niya ang cellphone para tawagan si Alisa, ngunit walang sumasagot. Sabi niya dito sila pupunta ni Mel, pero wala naman sila dito, wika niya sa sarili. Bumantong hininga siya at lumabas, subalit pagdating sa pinto, isang balto ang nagbunggo sa kanya. Nag-angat siya ng tingin upang humingi ng tawad, ngunit natigilan siya ng isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Pakiramdam ni Ana ay huminto ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto na hindi siya namamalikmata. Si Jake ang lalaking nasa harap niya, ang ex-boyfriend niya at nag-iisang lalaking minahal niya. Labis ang kanyang pagkalito na makita siya sa Amerika, ngunit hinding-hindi niya maaaring ipagkamali ang mukha nito. Ana, napakurap na wika ni Jake habang nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sorpresa at damdamin, tila naglalaman ng mga alaala ng kanilang nakaraan. Tumikim siya ng hangin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Jake, ikaw nga, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, pinasadahan ng tingin ang lalaki. Malaki ang ipinagbago nito sa loob ng 10 taon. Gwapo ito, walang duda roon, subalit lalo pa itong gamwapo ngayon. Mas tumangkad ito at mas nadagdagan ang katawan. Ang suot nito ngayon, isang mamahaling coat, leather shoes, at isang eleganteng relo, ay malayo sa kupas na maong at lumang rubber shoes na madalas nitong suot isang dekada na ang nakakaraan. Si Jake, I'm here in New Jersey for business. Pero matagal na akong dito sa Amerika. Nakatira. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tanong nito, puno ng interes. Tipid na umiti siya, ngunit may halong lungkot. Dito ako nagtatrabaho. Ah, teacher ako dito. Really? Gaano katagal ka na rito? Tanong niya, tila namamangha. Mahigit 2 taon na. J1 teacher ako dito sa New Jersey. Kung ganun, babalik ka sa Pilipinas? Tanong ni Jake, may pag-aalala sa kanyang tono. Oo, tumikim siya, pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Ah, sorry. I really have to go. It's nice to see you again. Jake, wait, Ana. Can I just at least invite you to coffee next time for old times' sake? Nagmakaawa ito, ang boses nito ay puno ng pag-asa. Sorry, wala akong panahon para dyan. Busy ako sa trabaho, sagot niya, kumunat ang noo nito habang nakatingin sa kanyang mukha, tila nag-aalala. Are you okay, Ana? Tanong nito, ang tono ay puno ng malasakit. Napaawang ang mga labi niya bago siya napangiti, kahit na may sakit sa kanyang puso. Natawa, oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Sige na, I really have to go. Bago pa ito makapagsalita, nalagpasan na niya ang dating kasintahan at dire-diretso siyang lumabas ng restaurant. Dumiretso siya sa bar na halos ilang metro lamang ang layo. Habang iniikot niya ang mga mata roon, inilabas niya ang cellphone. Sa pagkakataong iyon, sumagot na si Alisa. Ana, napatawag ka, bungad ng babae sa kabilang linya. Nandito ako sa labas, Alisa. Sumunod ako sa inyo. Nasaan ba kayo? Nako, pauwi na ako, Ana. Nagkaroon ng emergency si Mel kaya umuwi kami agad. Sumunod na bumagsak ang balikat niya sa pagkabigo. Oo, gusto ko kasi sanang makausap si Mel. Mangungutang kasi ulit sana ako, ha? Bakit? Huwag mong sabihin kailangan na naman ng pamilya mo sa Pinas ng pera. Bumantong hininga siya. Mamaya ko na ipapaliwanag pag uwi ko. Ibinaba ni Ana ang cellphone, subalit sa halip na lumabas ng bar, namalaya na lang niya ang sarili na nakaupo na sa upuan sa harap ng bar counter. 1 mug of beer, please, wika niya sa kaharap ng bartender. Ang boses niya ay tila naglalaman ng pagod at pangungulila. Sa 2 taon niyang pamamalagi sa Amerika, ay minsan lang siya sumama sa pagliliwaliw ng mga kasamahan. Lagi siyang nagtitipid, subalit sa mga sandaling iyon, alam niyang kailangan niya ng alak upang mapawi ang sakit at alaala ng kanilang nakaraan. Mapait siyang napangiti habang binabalikan ang naging pagkikita nila ni Jake, ang mga emosyon na bumabalot sa kanyang puso ay tila nag-aalab muli. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na dito sila sa Amerika magkikita pagkatapos ng 1 dekada ng paghihiwalay. Dati siyang nobyo, si Jake, at ang kanilang pagmamahalan ay natapos ng matuklasan ng kanyang mga magulang ang kanilang relasyon. Ayaw ng mga magulang niya kay Jake dahil isa itong tricycle driver. Anong nangyari sa kanya? Mukha na siyang big time ngayon, wika ni Ana sa sarili, ang kanyang isip ay puno ng katanungan.
Malayo na ito sa Jake na nakilala niya noon. Paano siya nakarating dito sa Amerika? OFW din kaya siya? Hindi niya inaasahan na sa muling pagkikita nila ng lalaki, muling titibok ang puso niya para rito. Matapos ang kanilang hiwalayan, itinoon niya ang sarili sa pag-aaral at sa trabaho, hanggang sa pumanaw ang kanyang ama at nawalan siya ng oras sa sarili. Sa mga nakaraang taon, akala niya'y nakalimutan na niya ang lalaki, ngunit ngayong nagkita silang muli, napagtanto niyang may puwang pa ito sa kanyang puso. Halos mapang-angga si Ana sa kanyang baso ng beer ng isang lalaki ang naupo sa tabi niya. Ana, natigilan siya sa pamilyar na boses. Nang mag-angat ng tingin, sumalubong sa kanya ang gwapong mukha ni Jake. Jake, bakit nandito ka? Sinusundan mo ba ako? Nabiglang tanong niya. Ang puso ay kumabog ng mabilis. Nagkataon lang na dito rin ang punta ko pagkatapos ng business meeting ko, sagot ni Jake, pinagmamasdan ang kanyang mukha. Are you okay, Ana? Bakit mag-isa kang umiinom? Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka? Big time ka na, ha? Hindi ko inasahan na makikita-kita dito sa US. Anong trabaho mo dito? Hindi ko alam na may plano ka rin palang mag-abroad. Sunod-sunod na tanong niya, tila nahulog na ang kanyang mga pananggalang. Dahil sa alak na nainom, hindi na niya napigilan ang sarili. I manage my father's business, Ana. Father's business. Na nakilala mo na ang tatay mo, bigla niyang tanong, puno ng pagkagulat. Tumango si Jake. 1 taon pagkatapos nating maghiwalay, nakilala ko ang tatay ko. Nasa Pilipinas siya para magbakasyon at aksidenteng nagkita sila ni Linda habang kasama ako. Tinanggap niya ako bilang anak niya at isinama dito sa Amerika. Tinulungan niya kaming makapag-aral ni Jessica, at kalaunan, ibinigay niya sa akin ang negosyo niya. Napaluha si Ana bago muling pinasadahan ng tingin si Jake. Wow, kaya pala ibang-iba ka na ngayon. Ang laki na ng pinagbago ng buhay mo. Jake, ngumiti ang lalaki. Ako pa rin naman ito, Ana. Nagbago lang ang estado ko sa buhay, pero ako pa rin yung Jake na nakilala mo noon. Napangiti siya, subalit kasabay niyon ay ang paninikip ng dibdib. Mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Wala ka pa rin kayabang-yabang. Isa sa mga bagay na labis niyang hinangaan kay Jake ay ang kanyang kabaitan at magandang puso. Kahit nakapos siya sa pera noon, hindi siya nag-atubiling manlibre ng mga pasaherong walang pambayad. Ang mga simpleng kilos na ito ay nagbigay ng liwanag sa kanyang pagkatao. Wala akong dapat ipagyabang sa kung anong meron ako ngayon, dahil lahat ito ay dahil sa tatay ko. Hindi ako makakaahon sa hirap kung hindi dahil sa kanya, ngumiti si Jake habang bumaling sa bartender. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Habang siya ay nakatingin kay Jake, hindi niya maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa kanyang anyo at personalidad. Ay, napakurap siya. Ana, are you okay? Parang may gusto kang sabihin sa akin, tanong ni Jake na may pag-aalala sa kanyang tinig. Jake, hindi ka na ba galit sa akin? Mahinang tanong niya. Ang puso niya ay tila tumitibok ng mas mabilis sa kaba. Marahang ngumiti ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa. Our breakup happened a long time ago, Ana. Nagalit ako nung nakipaghiwalay ka, pero naiintindihan ko kung bakit mo iyon ginawa. Tama naman ang mga magulang mo, ayaw nilang mapunta sa isang lalaking walang pera ang kanilang anak. Graduating ka noon, running for Magna Laude. Tapos ako, huminto sa pag-aaral para maging full-time tricycle driver. Hindi ako bagay sa iyo, kaya naiintindihan ko kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin. I'm sorry, tanging nasambit niya, ang damdamin ay tila pumiga sa kanyang puso sa dalawang salitang iyon. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, Ana. Matagal na ang panahon, wala na iyon sa akin, marahang sagot ni Jake. Matagal na panahon na para sa iyo dahil naka-move on ka na, pero hindi para sa akin. Pakiramdam ko, bumalik ako sa nakaraan. Kamusta pala ang trabaho mo dito, Ana? Tanong ni Jake, pagkatapos uminom ng beer. Okay lang, sagot niya, kasabay ng tipid ng ngiti. Okay lang. Are you really okay? Naabutan kitang mag-isa dito at umiinom. May problema ka ba? Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang maalala ang mga problema sa Pilipinas, ngunit ayaw niyang kawan siya nito. Wala. Gusto ko lang magtanggal ng stress sa trabaho. Alam mo na, Biyernes. Ngayon, elementary education graduate ka. Hindi ba grade school din ang tinuturo mo dito? Tanong ni Jake, ang kanyang interes ay lumalabas sa kanyang tinig.
Oo, third grader ang mga estudyanteng hawak ko. Pasaway ba mga estudyante dito? Tanong niya, na tila nag-aalala. Ah, medyo, sagot niya, kahit ang totoo ay mababait naman ang mga estudyante niya. Wala kang kasamang Pinoy sa trabaho. Meron. May kasama ako sa apartment at ilang kaibigan din. Nagkasal kami kanina, kaya mag-isa lang ako dito ngayon. Tumango si Jake bago muling uminom ng beer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatitig siya kay Jake, napansin ang pagbabago sa kanyang anyo at ang pagdami ng kanyang karisma. Hindi pwedeng hindi ka mapapalingon kapag ito ang dumaan. Alam ni Ana na maganda siya, ngunit nitong mga nakaraang taon, aminado siyang napabayaan niya ang sarili dahil sa labis na pagtatrabaho. Ibinaba ni Jake ang baso ng alak at ngumiti sa kanya. Kung hindi mo sinabi na stress ka sa trabaho, iisipin ko na love life ang problema mo. Bahagyang natawa siya, ang tunog ng kanyang tawa ay tila musika sa mga tainga ni Jake. Love life, wala ako nun. Really, wala kang boyfriend. Wala namang gwapo dito sa mga katrabaho ko. Wala kang naiwan sa Pinas, tanong ni Jake na may pag-usisa. Wala rin, sagot niya, tipid na ngumiti habang umiinom. Ikaw, may pamilya ka na ba? Asawa at anak, hindi siya magtataka kung meron, dahil kahit noong tricycle driver pa lang si Jake, marami ng kababaihan ang nahulog sa kanyang charm. Wala akong asawa at anak. Wala ring girlfriend, sagot nito, na tila may bahid ng lungkot. Napakurap siya sa sinabi nito. Bakit? Parang gulat na gulat ka sa sagot ko. Ana, tanong ni Jake, bahagyang nakaangat ang kilay. Kasi parang nasa tamang edad ka na para mag-asawa at magpamilya. Natawa ito, at tila may sumundot sa kanyang puso. Ngunit may nakakatawa. Totoo naman yung sinabi ko. Pareho kasi kayo ng sinabi ni Jessica na mag-asawa na raw ako. But I'm just 33, Ana. 3 years lang naman ang tanda ko sa iyo. Kumusta pala si Jessica at ang nanay mo? Tanong niya, naaalala ang mga alaala ng mga ito. Sa loob ng isang taong relasyon nila ni Jake, nakilala niya ang ina nito at ang kapatid na si Jessica. Tulad ni Jake, parehong mabait ang mga ito. Nandito rin si Jadith sa US, interior designer siya. Si Linda, namatay na 5 years ago. I'm sorry. Isang maliit na ngiti ang ibinigay nito. Ikaw, kumusta ang pamilya mo? Okay naman si Linda at yung 2 kapatid ko, pero si tatay namatay na rin 5 years ago bago pa ako magpunta rito sa Amerika. I'm sorry, Ana. Tipid lang din siyang umiti, ngunit ang sakit ng alaala ay tila bumabalik. Yung mga kapatid mo, nag-aaral pa sila hanggang ngayon. Oo. Parehong college na. Engineering ang kurso ni Maria, tapos si Marinella, HRM. Pareho silang gagraduate na next year. Kinagat niya ang ibabang labi nang bumalik ang problema niya sa pera. Anong oras na pala? Kailangan ko nang umuwi, Jake. Hindi ako pwedeng magpuyat, may trabaho pa ako bukas. Trabaho? Hindi ba Sabado bukas? Tanong ni Jake na tila naguguluhan. Nagpa-party tutor kasi ako. Nagkita rin, sagot niya. Ang tono ay puno ng determinasyon. Really? Ang sipag mo naman, Ana. Kailangan Sige, mauna na ako. It's nice meeting you again. Tumayo siya at kinuha ang wallet, ngunit bago pa siya makapaglabas ng pera, inabot na ni Jake sa bartender ang isang card. Ako na ang bahala dito sa ininom natin, Ana. Salamat, napalunok na sagot niya, habang may pag-aalinlangan siyang ibinalik ang card sa wallet. Halika na, ihahatid na kita sa tinitirahan mo. Huwag na, mas gusto kong maglakad-lakad, sagot niya, ang tinig ay puno ng determinasyon. Madilim na, Ana, at nakainom ka pa, nag-aalala si Jake. Konti lang ang nainom ko at safe naman dito, sagot niya, na tila nagtatangkang ipakita ang kanyang lakas. Kung ganun, sisabayan kitang maglakad. Babalikan ko na lang ang sasakyan ko sa labas, alok ni Jake, na tila hindi matitinag sa kanyang desisyon. Napamaang siya sa sinabi ni Jake. Huwag na, Jake, sayang sa oras at mapapagod ka pa. Kung ganun, pumayag ka na lang na magpahatid sa akin, pakiusap nito. Sige, ihatid mo na lang ako. Makulit ka rin kasi, napilitan siyang sumang-ayon. Sa huli, ang kanyang pagpayag ay nagbigay ng ngiti sa mukha ng binata. Paglabas ng bar, iginiya siya nito patungo sa isang SUV. Sa isang sulyap, alam na niyang hindi biro ang halaga ng sasakyan. Dati,
Lumang tricycle lang ang minamaneho niya, ngayon, BMW na. Hindi ko maiiwasan ang kanyang komento na nagdulot ng bahagyang tawa mula kay Jake bago siya pinagbuksan ng pinto. Salamat, Jake, sabi niya, ang puso ay tila tumitibok ng mas mabilis. Kumiti ito bago umikot patungo sa driver's seat. Pagkatapos, sinabi niya ang address ng kanyang apartment. Nagpasalamat siya na malapit lang ito at nakarating sila agad. Salamat sa paghatid, Jake, bilang niya sa binata habang inaalis ang seatbelt. Walang anuman, Ana. Babalik na rin ako sa New York. Pero pwede bang makuha ang number mo? Tanong nito, na puno ng pag-asa. Bakit gusto mong kunin ang number ko? Nabiglang tanong niya, hindi makapaniwala. Well, gusto kitang imbitahan kumain kapag libre ka. Ang tagal nating hindi nagkita at dito pa sa US tayo nagkita ulit, paliwanag ni Jake. Sorry, wala akong cellphone. Nasira at hindi ko pa napapalitan, pagdadahilan niya. Ang tono ay puno ng pag-aalala. Besides, baka hindi rin kita mapagbigyan dahil lagi akong busy sa trabaho. Oh, kung ganun, ibibigay ko na lang sa iyo ang number ko. Inabot nito sa kanya ang isang calling card. Kapag may kailangan ka, huwag mag-atubiling tumawag, Ana. Sige, salamat, tipid ng ngiti niya at tinanggap ang card. Sa halip na tingnan, ibinulsa niya ito. Mag-ingat ka pabalik sa New York. Thank you. I'm happy to see you again, Ana. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Sa halip na hintay ang makaalis si Jake, dumiretso na siya sa loob ng apartment. Ana, nandito ka na. Ang tagal mong makauwi ah. Teka, don't tell me may nakilala ka doon sa bar, usisa ni Alisa, tila nag-aalala habang napaupo siya sa sofa katabi ng kaibigan. Naalala mo yung naikwento ko sa'yo? Si Jake, yung ex-boyfriend ko. Yung first and last boyfriend ko na iniwan mo kasi ayaw sa kanya ng mga magulang mo dahil tricycle driver lang. Oo naman, lagi mong nababanggit yan kapag nag-iinuman tayo. Nagkita kami sa bar. Nandito siya sa US. Namilog ang mga mata ng kaibigan. Seryoso, dito ba talaga kayo magkikita sa US? Oo, at ibang-iba na siya sa Jake na kilala ko. Mayaman na siya. Isang taon pagkatapos naming maghiwalay, nakilala raw niya ang kanyang Amerikanong ama. Ngayon, siya na ang nagmamanage ng negosyo ng ama niya. Wala sa sariling kinuha niya ang calling card mula sa kotse na ibinigay ni Jake. Natigilan siya nang makita ang nakasulat doon, Jake Kennedy, CEO ng Kennedy Tech Corporation. Kahit apelyido niya, tila nagbago na rin. Kennedy Tech Corporation, isa yan sa pinakamalaking tech company dito sa East Coast. Oh my God, huwag mong sabihin, yung bagong CEO niyan, yung ex-boyfriend mo. May bilyonaryo kang ex-boyfriend, Ana. Lalo siyang natulala sa sinabi ng kaibigan. Hindi ko akalain na hindi lang basta mayaman si Jake, kundi bilyonaryo pa. Kamusta ang pagkikita niyo ng ex mo, Ana? May pamilya na ba siya? Asawa? Girlfriend? Single pa rin? Sagot niya, namilog ang mga mata ng kaibigan. Hanggang ngayon, mahal mo pa siya. Ano pang hinihintay mo, Ana? Makipagbalikan ka na. Paano mo nalaman na hanggang ngayon mahal ko pa rin si Jake? Nagtatakang tanong niya, na hindi nga niya alam sa sarili na may nararamdaman pa siya sa binata. Hanggang sa muli silang magkita kanina, nagwawala ang puso niya. Paano kung hindi? Malalaman mo lang kapag nalalasing ka. Bukang bibig mo yung ex mo. Ang daming nagyayayang makipag-date sa'yo, pero panay ang tanggi mo. Obvious na hindi ka pa nakaka-move on sa Jake na yun. Mapait na napangiti si Ana. Oo, tama ka. Mahal ko pa rin pala siya hanggang ngayon. Sabi mo, single pa rin siya. Baka tulad mo, mahal ka pa rin niya. Bakit hindi? Hinatid ka niya pa uwi at binigyan ka pa niya ng calling card. Mabait siya noon pa man. Mabait na siya at hindi nagbago yun sa kabila ng estado niya ngayon sa buhay. Mapait siyang umiti. Galit siya sa akin noong naghiwalay kami. Pero ngayon, ang bait niya sa akin. Ibig sabihin nun, wala na sa kanya ang nakaraan namin. Okay ka lang, Ana. Bakit naiiyak ka? Nag-aalalang tanong ni Alisa. Kinagat niya ang ibabang labi at pinalis ang luhang bumagsak sa mata. Nagsisisi ako na iniwan ko siya noon. Naiintindihan kita, Ana. Kahit ako rin, kung nalaman kong bilyonaryo na ang ex-boyfriend ko, magsisisi ako na hiniwalayan ko siya noon. Marahas na umiling siya sa kaibigan.
Hindi naman dahil sa mayaman na si Jake ngayon kaya ako nagsisisi na iniwan ko siya noon. Nagsisisi ako sa ginawa ko noon dahil hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Nung nagkita kami, bumalik sa akin ang nakaraan namin. Lahat ng alaala naming dalawa, simple lang ang buhay niya noon, pero ang dami naming masasayang alaala. Kahit tricycle lang ang service namin noon, kapag nagde-date kami, feeling ko nakasakay ako sa limousine. Dahil siya ang kasama ko, kahit madalas sa isawan lang kami kumakain, feeling ko sa mamahaling restaurant kami kumakain noon. Malay mo, mahal ka pa rin niya. O kung hindi naman, edi kaibiganin mo ulit hanggang sa mahulog ulit ang loob niya sa'yo. Sa mga kwento mo naman, mukhang mahal na mahal ka rin ng ex-boyfriend mo. Yung na lang ang iisipin ni Jake tungkol sa akin na nakikipaglaplapan. Sige na, kailangan ko nang magpahinga dahil maaga pa ako bukas. Pupuntahan ko pa si Mel. Teka, bakit nga pala kailangan mo na naman ng pera? May utang si Linda sa Pilipinas. Kailangan ko bayaran sa lalong madaling panahon. Magkano ba ang kailangan mo? May naipon ako dito galing sa pagtututor ko. 400,000. 450,000 ang kailangan kong ipadala, pero may 50,000 pa ako dito. Ano? 450,000. Bakit nagkaroon ng ganon kalaking utang ang Linda mo, Ana? Tipid na tipid ka nga rito para malaking may padala mo sa kanila. Bamantong hininga siya at ikinwento sa kaibigan ang sitwasyon ng pamilya sa Pilipinas. Grabe naman yang Linda mo. Akala ba niya nagtatae ka ng pera dito sa Amerika? Umaasa na nga lang siya, nakuha pang magsugal. Muli ay napabuntong hininga na lang siya. Nagkausap na kami. Ipinangako niya na hindi na siya magsusugal ulit. Sana nga ay totoo at sana rin makahiram ka ng malaking halaga kay Well. Isinugod pa naman sa ospital ang binyan niya kinabukasan. Pagkatapos mag-almusal, ay maagang umalis si Ana para magtungo sa bahay ng estudyante niya na kinuha siya upang maging isang private tutor. Sa ukihaan fancy ng Vic, sinadya niya ang kaibigang si Mel sa ospital. Nako, Ana, pasensya na, wala akong maipapahayag. Kalang lagay ng binyan ko dito sa ospital. Mukhang kulang ang insurance niya at hindi namin alam kung magkano ang magagastos namin, wika ni Mel sa kanya. Salamat, Mel. Pasensya na rin, sagot niya sa babae. Paglabas sa ospital, ay sinubukan niyang tawagan ng iba nilang kasamahang OFW, pero wala ring maipahayag ito. Nanlumo siya, subalit naiintindihan niya ang mga ito dahil pare-pareho silang may pamilyang sinusuportahan sa Pilipinas. Kamusta ang lakad mo, Ana? Tanong ni Alisa pag-uwi niya sa apartment nila. Wala akong nahiraman. Wala daw silang ganun kalaking halaga. Pagod na sinapo niya ang ulo. Hindi ko na alam kung sinong lalapitan ko. Alisa, bakit hindi ka manghingi ng tulong sa ex-boyfriend mo? Ayoko. Mabilis pa sa 4:00 ang sagot niya sa kaibigan. Nag-angat siya ng tingin at umiling-iling. Hindi ka naman manghihingi, mangungutang ka, Ana. Barya lang sa kanya ang perang kailangan mo. At sabi mo, mabait naman siya sa'yo. Siya ang nagsabi na kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo siya. Hindi ba? Napalunok siya. Ayokong manghingi ng tulong kay Jake. Kahapon ka lang kami nagkita, tapos mangungutang agad ako. Ang kapal naman ng mukha ko. Pero kailangan mo ng pera, di ba? Wala kang ibang malalapitan dito sa New Jersey. Kahit gustong-gusto kitang tulungan, wala rin akong magagawa. Naintindihan kita. Dahil kung ako rin naman ang nasa posisyon mo, mahihiya ako. Pero lulunukin ko na lang ang pride ko. Anak kong Noe Jivoy Banman. Then kisimo man trong fong, sisoy ni VNHNGG Banman da Noe, trongki en gamnan the goy kuwa Jake. Bahala na. Tama si Alisa, kailangan kong lunukin ang pride ko. Anya habang tinitipa ang numero ng dating nobyo sa cellphone. Hello, Jake. G speaking, wika ng baritonong tinig mula sa kabilang linya. Tila bumilis ang tibok ng puso ni Ana nang marinig ang boses nito. Hello, Jake. Si Ana ito. Binagay mo sa akin yung calling card mo kahapon. Ana, is this your number? Oo. May cellphone ka na. Bigla siyang nagilty sa ginawang pagsisinungaling. Oo. Nakabili ako kanina. Bakit? Napatawag ka? Ano, Jake? Pwede ba kitang makausap? Available ka ba bukas? Yes. It's Sunday tomorrow, so I'm available. Saan mo gustong makipagkita? Diyan na lang sa New York.
Pupuntahan kita. I'm okay driving to New Jersey, Ana. More than 1 hour lang naman ang may drive. Hindi na ako ang may sadya sa'yo, kaya ako na ang pupunta dyan sa New York. Wala naman akong gagawin bukas. Sigurado ka, Ana? I really don't mind going there instead. Okay lang talaga, Jake. Okay then, pwedeng sa apartment ko na lang. I'll message you where I live. Sige, salamat, Jake. You're welcome, Ana. I'll see you tomorrow. Napahawak si Ana sa dibdib at ibaba ang cellphone. Saglit lang silang nag-usap ng lalaki, subalit nagwala na ang puso niya, pinagsamang hiya at kaba sa muli nilang pagkikita, at marahil, excitement na rin. Kinabukasan, maaga siyang nag-ayos para sa pagpunta sa New York. Akala ko wala kang interes na makipagbalikan sa ex mo. Bakit? Magpapaganda ka, usisa sa kanya ni Alisa nang makita siyang sinisipat ang suot sa salamin. Gusto ko lang maging presentable sa harap ni Jake, depensa niya sa babae. Okay, sabi mo nakangising sagot nito. Ingat ka sa biyahe. Kulang 1 oras ang nakalipas, nakarating si Ana sa tapat ng apartment building ni Jake sa Manhattan. Nang siya ay nag-enjoy para mabilis ang biyahe, isang pindot pa lang sa doorbell ay bumukas na ang pinto ng unit. Iniluwan yun si Jake na napakagwapo sa suot na long sleeve at slacks. Ana, hi. Pinigilan niya ang sarili na matulala sa dating nobyo. Jake, may lakad ka. Pasensya na, naistorbo ata kita. It's fine, Ana. I know you're coming, so I just want to look presentable. Please come in. Natigilan siya sa sinabi nito. Gayunpaman, ay pumasok siya sa apartment na naghumiyaw ng karangyan, puno ng mamahaling kagamitan. Ikaw lang ang nakatira dito, tanong niya kay Jake nang igiya siya nito sa sofa. Yes, I live alone. Pero minsan nagpupunta dito si Jessica. What do you want to eat? Kumain ako bago umalis. Busog pa ako. Pwede bang mag-usap na tayo ngayon? Sure, Ana. Ngumiti si Jake at naupo sa harap niya. What do you want to talk about? Mukhang seryoso at urgent dahil sined mo pa talaga ako dito. Lumunok siya. Ano kasi, nakakayaman. Dahil kahapon lang tayong nagkita ulit, pero wala akong ibang malapitan dito sa US. Ikaw na lang ang huling naisip ko na pwede kong mahinga ng tulong. Kumunat ang noon nito. Ana, what is it? May problema ka ba? What can I help you with? Kailangan ko kasi ng malaking pera pambayad sa utang ng nanay ko sa Pilipinas. Kung hindi ko mababayaran, baka mawala ang bahay namin. Sinubukan kong manghingi ng tulong sa mga kaibigan ko dito, pero wala silang may pahiram. Yun ba ang problema mo, Ana? Kaya ba naabutan kitang umiinom sa bar kahapon? Maliit siyang umiti sa kabila ng kahihiyan. Oo, kulang pa rin kasi yung sahod ko bilang teacher, kaya tumatanggap ako ng racket. Kaso, kahapon ko lang din nalaman na may malaki palang utang si nanay sa Pilipinas at yung pang-tuition sana ng mga kapatid ko, nagastos niya. Magkano ba ang kailangan mo? 400,000 sana, kung sakaling mapapahiram mo ako. Pangako, nababayaran kita paunti-unti. Hindi rin kita tatakasin. Pwede tayong gumawa ng kontrata para makasiguro ka na hindi kita tatakbuhan at magbabayad talaga ako. We don't need to do that, Ana. I will help you. Napaawang ang mga labi niya. Payag kang pautangin ako. Pumiti ito. Kahit hindi mo na ako bayaran, Ana. Muntik nang malaglag ang panga niya sa narinig. Anong hindi ko na kailangang bayaran? Alam ko kung gaano kahirap maging breadwinner, Ana. May pinagsamahan naman tayo. Kaya gusto kong tumulong sa'yo. Gusto kong kahit paano pag-aanin ang problema mo, lalo na't narito ka sa ibang bansa. Malakas na napasinghap siya. Teka nga, Jake, alam kong noon pa man mabait ka na, pero hindi ako nagpunta dito para magpaawa sa'yo. Nandito ako para mangutang, hindi para manghingi. Hindi ko kailangan ng awa mo. I'm sorry if I offended you, but I just want to help, Ana. Ayokong mamroblema ka pa kung saan ka kukuha ng ibabayad mo sa akin. Alam kong para sa'yo, barya na lang ang halaga ng perang ipapahiram mo. Pero babayaran ko yun, Jake. Wala ka nang pakialam kung maghirap ako sa kakatrabaho, basta babayaran ko ang utang ko sa'yo. Alright, how about this, Ana? Pahihiramin kita ng kailangan mong pera, pero may hihingin akong kapalit na pabor sa'yo at yun ay magiging bayad mo sa akin. Anong pabor naman yan? Nag-aalalang tanong niya. I have to be in Baltimore next weekend.
Inimbitahan ako ng isa sa mga business partners ko. It was a family affair at inabisuhan ako ni Mr. Sanchez na magdala ng date. Ikaw ang isasama ko sa Baltimore sa 2 araw na yun, Ana. Teka, ako ang isasama mo. Ibig sabihin, gagawin mo akong date. Nabigla niyang tanong. Gagad, you told me you're single, right? Kaya walang kaso kung sasama ka sa akin sa weekend. Teka, Jake, baka nakakalimutan mo ang ex-girlfriend mo. Ano ang sasabihin mo sa kanila kapag tinanong ka kung anong relasyon natin? I'll tell them na nililigawan kita. Bahagya siyang natawa. Anong nililigawan? Hindi naman yun uso dito sa US. Then I'll introduce you as my girlfriend. Madali naman siguro sa kanila na umaakit ang girlfriend ko dahil kilala natin ang isa't isa. At tulad ng sinabi mo, ex-girlfriend kita. Napalunok siya. Ayaw niyang pumayag. Subalit baka isipin ni Jake na hindi pa siya nakaka-move on rito at big deal pa para sa kanya ang nakaraan nila. What's wrong? Hindi ka ba komportable? Ana, napalunok siya. Sigurado kang yun lang ang gusto mong bayad. Isasama mo lang ako sa Baltimore at ipapakilala na girlfriend mo. Tapos bayad na ako sa utang ko sa'yo. That's all I want, Ana. Tutal, ayaw mong tanggapin ng libre ang tulong ko. Sigurado ka 100%. Humugat siya ng hininga bago tumango kay Jake. Alright, payag akong sumama sa'yo sa weekend at maging date mo. Okay, deal. Nakangiting sagot nito. Pagkatapos na yun, agad nga nitong kinuha ang bank details niya at ipinadala ang perang kailangan niya. Salamat, Jake, wika ni Ana sa lalaki. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa Amerika at lalong hindi ko inakala na sa lahat ng tao, ito pa ang tutulong sa akin upang masagot ang problema ko sa pera. You're welcome, Ana. Do you have plans after this? Sumulyap ito sa suot na relo. Babalik na sana ako sa New Jersey. May biyahe rin pabalik after 1 hour. May trabaho ka ba ngayong araw? Wala naman, pero wala naman akong gagawin dito sa New York. Wala rin akong ibang kakilala. 2 years ka na dito sa US, ba? Nakapasyal ka na ba dito sa New York? Diyan pa lang sa Central Park. Wala naman kasi akong time para mamasyal. Bukod pa roon, lagi akong nagtitipid, nang hindi na niya sinabi sa lalaki ang rason. Umiti si Jake. Wala rin akong ibang gagawin ngayon, Ana. Kamusta? Mamasyal muna tayo. Mamaya na kita ihahatid pa uwi. Huwag mo nang habulin ang biyahe ng tren pabalik sa New Jersey. Mamamasyal tayo at ihahatid mo ako pa uwi. Oo, wala naman akong gagawin at para hindi ka na magastusan. Umiling-iling siya. Hindi na, Jake. Nakakahiya naman. Ako na nga nagpunta dito para mangutang, maabala pa kita. Ana, we're friends anyway, right? Besides, we need to be updated about each other's lives. Isasama kita next weekend at ipapakilala kita bilang girlfriend ko. Nakakabaliw ka, Jake. Wala sa sariling kinagat niya ang ibabang labi. Kung sa bagay, may punto ito. Isa pa, sa loob-loob niya ay gusto niyang makasama pa si Jake. Sige na nga. Payag na ako kung talagang okay lang sa'yo na ipasyal ako. Ngumiti si Jake. Let me just get my coat, then we'll go. Sandali siyang iniwan ni Jake sa sala. Pagbalik nito, ay lumabas na sila ng apartment nito. Saan mo gustong pumunta, Ana? Tanong ni Jake habang sakay sila ng elevator. Ikaw yung nakatira dito sa New York, tapos ako ang tatanungin mo ng pupuntahan natin. Wala akong masyadong alam dito. Bahagya itong natawa. Baka may gusto ka kasing specific na puntahan. New York is big, kulang ang 1 araw para mapuntahan lahat ng tourist attractions dito. Bahagya siyang napanguso. Gusto ko sana sa New York Public Library. Yun talaga ang gusto kong puntahan dito. Okay lang ba? Alright, we'll go there. Paglabas ng gusali, ay pumara sila ng taxi. Ayon kay Jake, ay mas convenient kapag nag-taxi na lang kaysa gamitin ang sariling kotse. Grabe! Nagko-commute ka pa rin pala, hindi napigil ang wika niya sa lalaki habang nasa biyahe sila. Magkatabi sila sa backseat, amoy niya ang mamahaling pabango nito. What? Oo naman, Ana. Anong akala mo sa akin? Syempre CEO ka na ng malaking kumpanya. Ibang level ka na. Bahagyang umuso si Jake. Hindi naman. Dahan-dahan nagkapera ako at yumaman. Mabago na ang lahat sa akin. I still live a simple life, Ana. Hindi lang naman dami ng pera yung nagbago sa'yo. Ibang-iba na rin ang aura mo, Jake.
Walang maniniwala na naging tricycle driver ka sa Pilipinas. Mahina itong natawa. Bago seryosong bumaling sa kanya, dahil nakatingin din siya rito, ay nagtama ang mga mata nila. Marami nang nagbago sa akin, pero ako pa rin to, Ana. Ako pa rin yung Jake na nakilala mo noon. Believe me, nagwala ang puso niya. Sa kabila niyon, ay casual siyang umiti. Oo, naniniwala naman ako, Jake. Ang bait mo pa nga rin hanggang ngayon. Gumanti ng ngiti si Jake, nag-iwas siya ng tingin bago lumala ang tibok ng puso niya. Nagpasalamat siya na malapit lang ang pupuntahan kaya narating nila yun agad. Wow! Ang laki-laki pala talaga nito, namamanghang sambit ni Ana pagpasok nila sa main hall ng tanyag na gusali. Sa mga pelikula ko lang to nakikita dati, tapos nandito na ako ngayon. Yan din ang unang sinabi ko nung una akong nagpunta dito, wika ni Jake sa tabi niya. Iginiya siya ng binata sa iba't ibang section ng aklatan. Madalas ako dito nung nag-aaral pa ako. Saan ka nga pala nag-aral ng college? Kuryoso ang tanong niya. Sa NYU. Doon ko tinapos ang degree ko sa computer science. Nag-take din ako ng business degree sa Harvard. Ang mga binanggit nito ay 2 sa kilalang universidad sa buong Amerika. Nakakamangha ka, pero hindi naman ako nagtaka, Jake. Matalino ka naman talaga. Noon pa man, alam na niyang matalino ang binata. Marami itong alam, lalo na pagdating sa math. Madalas pa nga ay tinutulungan siya nitong mag-review tuwing may exam siya. Kaya naman, malaki ang panghihinayang niya na pinili nitong huminto sa pag-aaral noon. Thank you, Ana, ngumiti siya. I'm proud of you sa lahat ng narating mo, Jake, really. Oo naman, sobrang proud ako sa'yo. Kung ano man ang narating mo ngayon, hindi lang yun dahil sa tatay mo. Yun ay dahil nagsikap ka rin na mapunta sa kinaroroonan mo. Marahang ngumiti si Jake. Thank you, Ana, that means a lot coming from you. Hindi niya napigilan ang pag-iinit ng sulok ng mata. You're welcome. Calm down naman tayo sa kabilang section para marami tayong mapuntahan. Dahil sa lawak ng library, ay inabot sila ng ilang oras sa paglilibot doon. Palubog na ang araw nang makalabas sila. Come on, Ana, let's eat first. May gusto ka bang kainan dito? I know a couple of good restaurants here in the city. Tutal naman, sabi mo, ikaw pa rin yung dating Jake, eh. Kumakain ka pa rin ng mga street food at fast food. Oo naman. Sa mga food cart mo na lang ako parang hindi ako mabubusog kapag sa restaurant tayo kumain. Sigurado ka, Ana? Oo naman, panggagaya niya sa sagot nito kanina na bahagyang ikinatawa nito. Sa huli, ay dinala siya ni Jake sa mga nanghilerang food truck malapit sa Rockefeller Center. Ang sarap nito, wika ni Ana habang kinakain ang hawak na burrito na binili nila ng lalaki. This is my favorite burrito place here in New York. Madalas akong magpunta dito, lalo na kapag nami-miss ko ang buhay sa Pilipinas. Nami-miss mo ang buhay mo sa Pilipinas? Oo naman. Kahit masaya ako dito, nami-miss ko pa rin ang simpleng buhay sa Pilipinas. Nami-miss ko ring mamasada ng tricycle at kumain ng turo-turo sa tindahan ni Mang Sito. Ito ang matandang tindero ng street food sa labas ng universidad nila. Madalas silang kumain doon ni Jake noong magnobyo pa lamang sila. Natawa siya habang naaalala ang isang parte ng nakaraan nila ng dating nobyo. Nakakamiss nga yung fishball at kwek-kwek ni Mang Sito, lalo na yung homemade sawsawan niya. Lagi mo akong inuutusan na punuin yung cup mo ng sawsawan. Naalala mo nung nagbayad pa ako ng extra PHP 20 kay Mang Sito dahil naubos mo yung sawsawan niya. Natawa siya. Grabe, naaalala mo pa yun. Siyempre naman, nakangising sagot nito na commandant pa. Lumukso ang puso ni Ana. Pabiro naman, umirap ka. Sige na, ikaw na ang may matalas na memorya. Ubusin na lang natin tong kinakain natin kaysa mag-risk. At matapos nilang kumain, ay bumalik sila sa apartment nito para kuhanin ang kotse nito. Thank you sa pagpasyal sa akin, Jake, at sa pand libre, aniya sa binata habang nasa biyahe sila. Pasado 7:00 na. NG ay ngiti niya. Hindi ko na malayan ang oras ng araw na iyon habang magkasama sila ni Jake. Tulad ng sinabi ng binata, iba na ang estado nito sa buhay. Subalit, ito pa rin ang dating Jake na nakilala niya, na minahal niya, at hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. New York Library pa lang yung napuntahan natin, Ana. Next time,
Ipapasyal kita sa mga hindi mo pa napupuntahan, nakangiting sagot ni Jake. May next time pa, balik niya sa binata. Oo naman. Let's go out when we're both free. O ayaw mo na't hindi ka nag-enjoy na kasama ako. Boring na ba akong kasama, Ana? Boring. Hindi ah. Kung alam lang nito na tila ayaw pa niyang matapos ang araw na yon. Lumaki ang ngiti ni Jake. Kung ganun, okay lang na lumabas ulit tayo next time kapag libre ka. Oo naman. Basta hindi rin nakakaabala. Don't worry, I'll always have free time, Ana. Talaga, hindi ka ba abala sa trabaho? I know how to manage my time. Pigil ang ngiting tumayo siya. Sige, kapag pareho tayong libre. Kulang 1 oras ang nakalipas nang makarating sila sa tapat ng apartment niya. Thank you, Jake. Ingat ka pa uwi. Bili niya sa lalaki bago bumaba ng sasakyan. Thank you, Ana. Good night, ani Jake. Sa pagkakataong iyon, hinintay niyang makaalis si Jake bago pumasok sa apartment. Ang tagal mong nakauwi, Ana. Nag-date pa kayo ng ex mo? Malisyosang tanong ni Alisa nang abutan niya ang babae na nanunood ng TV sa sala. Anong date? Nagmagandang loob lang yung tao na ipasyal ako sa New York, depensa niya. Hindi ba date ang tawag doon? Hindi yun date, Alisa. Fine, fine. So, kamusta? Pinautang ka ba ng ex mo? Ngumuso siya at ikinwento kay Alisa ang ilan sa mga pinag-usapan nila ni Jake. Yun lang ang gusto niyang bayad mula sa akin, ang maging date niya sa weekend. Hay nako, sinasabi ko sa'yo, mahal ka pa rin ng ex mo, giit ni Alisa. Umiling siya, magkaibigan lang kami, kaya niya ako tinutulungan. Nilinaw niya sa akin yun eh. Ikaw, aminado ka, may feelings ka pa sa kanya, ba? Oo. Pero hindi na niya kailangang malaman yun. I guess, as long as magkaibigan kami, masaya na ako. Hindi ako nangangarap na magkabalikan kami. Alam ko kung saan ako lulugar ngayon sa buhay niya. Bahala ka, Ana. Basta sinabi ko na sa'yo na malakas ang pakiramdam ko. Alam ko na gusto ka pa rin ng ex-boyfriend mo hanggang ngayon. Hindi na siya nagkomento pa sa sinabi ni Alisa at pumasok na sa sariling silid. Ipinadala niya ang pera sa kapatid bago ito tinawagan upang makausap ang kanilang ina. Salamat, Ana, anak. Pangako, hinding-hindi na ako hahawak ng baraha sa buong buhay ko, nangangakong wika sa kanya ng ina. Siguraduhin niyo, Nay, hindi ko na rin alam kung saan ako kukuha ng pambayad kung sakaling magkautang pa kayo. Nakakahiya mangutang dito kung alam niyo lang. Kaya sana huli na po yan, sa huli ay wika niya sa ina bago ibaba ang tawag. Kinabukasan, nagsimula ang panibagong linggo ni Ana sa eskwela. Where did you spend your weekend, teacher? Tanong sa kanya ng isa sa mga estudyante niya. Tuwing unang araw kasi ng linggo, ay nakasanayan niyang tanungin ang mga bata kung ano ang ginawa ng mga ito sa araw na walang pasok. I had to work on Saturday and then I went to New York on Sunday. What did you do in New York, teacher? Did you go on a date? Tanong ng isa pa niyang estudyante. No. It wasn't a date, nagiinit ang mukhang sagot niya. But you're blushing, teacher, tukso sa kanya ng mga ito. Napailing na lang siya sa panunukso ng mga estudyante niya. Kapag binabalikan niya ang pamamasyal nila ni Jake kahapon, ay napapangiti siya. Sa kabila ng panahong lumipas, ay wala pa ring pinagbago ang ugali ni Jake, mabait pa rin ito, gentleman, at maalaga. Talagang swerte ang babaeng mapapangasawa nito sa hinaharap. Sayang nga lang dahil hindi na siya ang babaeng iyon. She had the chance a decade ago at sinayang niya yun nang hiwalayan niya ito. 7 oras ang nakalipas, ay natapos ang klase ni Ana. Palabas siya ng school grounds nang makita ang isang pamilyar na sasakyan sa parking lot. Mula roon, ay lumabas si Jake. Jake, na biglang sigaw niya. Napakagwapo ng lalaki sa mamahaling business attire at coat, tila itong modelo sa front cover ng isang magazine. Hi, Teacher Ana, nakangiting bati ni Jake kasabay ng paglapit nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Hindi niya inaasahan na isang araw lang ang nakalipas ay muli na naman niyang makikita ang lalaki. May business meeting ako kanina sa Newark. Dumaan ako rito. Kahapon, ay nabanggit niya kay Jake kung saang eskwelahan siya nagtuturo. May kailangan ka sa akin. Nakalimutan kong sabihin na kailangan mo ng formal dress dahil may inorganize na formal party ang asawa ni Mr. Sanchez. We need to shop for clothes. May gagawin ka ba pagkatapos ng klase?
Gagawa lang ng activity para bukas. Pero pwede naman mamaya na lang yun. Then come with me. Tumango siya at sumama kay Jake. Dinala siya ng binata sa isang malapit na shopping mall. Hindi ba pwedeng sa ibang mall na lang, Jake? Ang mahal dito. It's okay. Ana, come on. Napanguso siya. Ang galante mo pa rin, pero ngayon may pera ka na talaga. Noon pa man, kahit pareho silang kapos sa pera, ay hindi siya nito hinahayaang gumastos kapag magkasama sila. Mahinang natawa ang lalaki sa sinabi niya. Hindi siya nakapalag nang igiya siya nito sa loob ng isang butik. Ang mamahal nito, Jake, anya habang nakatingin sa presyo ng bawat damit na tinitignan nila ng binata. Paano kapag naisipan kong ibenta yung bibilhin mong damit kapag nagipit ako? Then bumili tayo ng marami para marami ka ring mabenta kapag nagkataon, nakangising sagot nito. Joke lang yun. At anong bumili ng marami? Isa lang ang kailangan ko, kaya isa lang ang bibilhin mo. Kung hindi lang kailangan, hindi ako magpapabili. Sa'yo nagangat ito ng kilay. Bakit noon hindi ka naman tumatanggi kapag may binibigay ako sa'yo, Siyempre, boyfriend pa kita noon. So kailangan ba boyfriend mo muna ako bago kita gastusan? Bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit mo naman kasi ako gagastusan, wala naman tayong relasyon. Ano yun? Wala kang magawa sa pera mo, nagkibit balikat ito. You can say that, Ana. Magkaibigan naman tayo. Hindi ko pa pwedeng ilibre ang kaibigan ko. Bahagya siyang tumawa para kalmeyan ang pagwawala ng puso. Ewan ko. Sige na, tulungan mo na lang ako mamili ng babagay sa akin. Kahit ano naman ang isuot mo, bagay sa'yo. But try this one. Hindi pa kita nakikitang nagsuot ng pula, anya at inabot sa kanya ang isang pulang dress. Sa huli, ay hinayaan niya si Jake na pamili siya ng damit. Ayaw niyang mapahiya ito kapag iniharap siya nito sa mga kakilala nito, suot ang mumurahin niyang damit. Gusto niyang bumagay siya bilang date ng binata. Pagkatapos mamili, ay niyaya siyang kumain ni Jake dahil siyang pinagdebatehan. Ano, masarap ba? Tanong niya sa binata. Tumango-tango ito. You're right, masarap nga. Pero mas masarap pa rin yung luto mong adobo. Natigilan siya sa sinabi nito. Noong magnobyo sila, ay madalas niyang dalhan si Jake ng adobo na niluto niya. Naaalala mo pa yun? Oo naman, paborito ko yun. Paano ko makakalimutan? Tila may pumiga sa puso niya sa sinabi nito. Sa halip ng sumagot, ay pinili niyang uminom ng tubig. Nagluluto ka ba ng adobo dito? Tanong ni Jake. Oo, gusto rin kasi ni Alisa. Siya yung kasama ko sa apartment na J1. Teacher din. Sa kotse niya rin ako sumasabay sa trabaho at pauwi. I'm glad na may mabait kang kasama sa bahay. Mahirap mag-isa sa ibang bansa. Tama ka. Buti nga may kasabay akong pumunta rito sa US. 3 kami dati sa bahay, pero nag-asawa na yung isa, kaya permanent resident na siya dito. That's good to hear. Hindi ako masyadong nakaramdam ng culture shock at homesick nung bago ako dito sa US dahil kasama ko naman si Jake at si Linda. Saka mabait si Daddy. Masaya ako for you. Thanks. Anyway, since nami-miss ko yung adobo mo, pwede ba akong mag-request na ipagluto mo ako kung may free time ka lang naman? Ana, ngumuso siya bago ngumiti kay Jake. Pwede naman. Sige, ipagluluto kita. Really? Oo naman. Ang laki ng itinulong mo sa akin, tapos hindi kita pagbibigyan sa request mong adobo. So, pwedeng bukas na agad. May klase ako bukas Pagkatapos ng klase mo But may trabaho ka rin. I can leave my office in New York. Wala naman akong importanteng meeting bukas. Sige, pwede ako bukas. Pagkatapos ng klase ko, pwede kitang ipagluto sa apartment. Pero maliit lang yung lugar namin, Ana naman. Parang hindi naman ako sanay sa maliit na lugar. Syempre, nakita ko yung apartment mo sa New York, ang laki-laki. Kahit 1 dosina ang tumira doon, maluwag pa rin. Nakakahiya yung apartment namin dito ni Vela. It's fine, Ana. Teka, baka naman sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo akong dalhin sa apartment mo. I thought we're friends. Muntik na siyang matawa sa paglabay nito. Hindi Alam mo naman kung saan yun. Sige na, punta ka bukas. Kahit doon ka na lang sa labas ng apartment. Dumiretso. Ayaw mong sunduin kita sa school. Kinagat niya ang ibabang labi, baka may makakita sa'yo. Isipin pa ng mga co-teachers ko, boyfriend kita. Well, ayaw mo nun.
Iisipin nila na may gwapo kang boyfriend. Wow, hindi ka rin mayabang, ano? Natawa ito. Gwapo naman talaga ako. Kaya nga naging girlfriend kita noon eh. Ako kaya ang crush ng mga pasahero noon sa Toda. Natawa si Ana. Totoo naman kasi yun. Oo na, sige na po. But do tell me, mas gwapo ba ako ngayon? Nakangising tanong nito na inangat baba pa ang kilay. Parang alam mo na naman ang sagot. Kailangan mo pa ba akong tanungin? Come on, I want to hear your answer. Oo, mas gwapo ka pa ngayon. Lumaki ang ngiti nito. Ikaw din, Ana. Mas lalo kang gumanda ngayon. Pabiro siyang umirap. Sus, huwag mo nga akong lokohin. Sobrang stress ko. Tapos sasabihin mo na lalo akong gumanda. Halatang binibilog mo lang ako eh. Basta talaga, driver sweet lover. Hindi kita binobola. You've matured. Yes, but you've also gotten prettier. Sige na, tama na yan. Kumain na lang tayo. Ngumisi ito bago muling sumubo ng pagkain. Pagkatapos nilang lumabas sa restaurant, ay naglakad-lakad sila ni Jake hanggang sa mapadpad sila sa isang park na madalas niyang puntahan. This place is nice, ani Jake. Mula sa kinatatayuan nila, ay tanaw nila ang kalmadong lawa na nagkukulay kahel dahil sa papalubog na araw. Dito ako madalas magpunta kapag gusto kong mapag-isa, kapag madaming iniisip na problema. Bilang niya kay Jake, sabi mo, madalas kang stressed. Hindi ka ba masaya dito sa trabaho mo? Masaya naman. Gusto ko yung trabaho ko rito, at sa totoo lang, mababait naman talaga ang mga estudyante ko. Pero nakakapagod rin talagang magtrabaho sa lugar na malayo ka sa pamilya mo. Akala ko kapag nakarating ako ng Amerika, giginhawa ang buhay ko, pero hindi rin pala. Malaki nga ang sahod ko rito, pero ang laki rin ng gastos. Tapos yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas akala, ang dali ng buhay ko dito sa Amerika. Hindi nila alam na nahihirapan din ako dito, lalo na dahil mag-isa ako. Wala akong may and gun at masandalan kapag napapagod na ako. Ang totoo, hindi naman yung trabaho ko ang nakakapagod kundi ang pamilya ko sa Pinas. Pero bilang anak at kapatid, hindi ko naman sila matiti. Yes, kinagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. I'm so sorry, Ana. Bumaling siya kay Jake. Bakit ka naman nagsosorry? Jake, hindi mo naman kasalanan kung bakit nahihirapan ako dito sa Amerika. Sa halip na sumagot, ay hinawakan nito ang kamay niya. I want you to remember that from now on, I'm here for you. Huwag mo nang isipin na mag-isa ka kasi nandito ako kapag kailangan mo ng makakausap. Just call me, Ana. I'm only one call away. Ngumiti siya sa binata. Salamat, Jake. You came at the right time. Hiyang-hiya ako sa'yo, pero kailangan kong lunukin ang pride ko. You're welcome, Ana. I understand. Alam mo, ang swerte ng babaeng mapapangasawa mo. Jake, talaga? Oo naman. Bakit ba single ka pa hanggang ngayon? Sigurado naman ako na ang dami-daming babaeng nagkakagusto sa'yo. Hilig pa ng mga babae dito yung mga morenong tulad mo. I'm still working on it, Ana. Nakangiti lang na sagot ni Jake. Ano, gumagawa pa ako ng paraan para makuha ko yung babaeng gusto ko. Tila may pumiga sa puso niya sa sinabi ng lalaki. Sa kabila niyon, ay ngumiti siya. Sus, makukuha mo rin yun. Kung sino man ang babaeng yun, Jake, talaga. Ana, oo naman. Ako nga na walang planong mag-boyfriend, di nakuha mo eh. Bahagyang natawa ang lalaki. Sana nga, kasi gustong-gusto ko ng mag-asawa. Kapag naging kami na ng babaeng mahal ko, pakakasalan ko na siya agad kung papayag siya. Lumunok si Ana para alisin ang bigat sa lalamunan. Paggabi na pala, Jake. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Gagawa pa ako ng activity pag-uwi ko sa apartment. Iwas niya, tila kumirot kasi ang puso niya sa sinabi nito. Come on, I'll take you home. Tahimik siya hanggang sa makarating sila ni Jake sa tapat ng apartment niya. I'll see you tomorrow. Ana, malaki ang ngiting wika ng binata. Tipid siyang umiti. Sige, mag-ingat ka pa uwi. Pagpasok niya sa loob ng apartment, agad siyang inusisa ni Alisa. Pinuntahan ka dito ng ex mo. Pinags. Tapos sasabihin mo na wala siyang gusto sa'yo. Anib, Alisa, matapos niyang sabihin ang ginawa nila ni Jake. Pagkatapos ng klase kanina, huwag ka nang mag-isip ng kung ano, Alisa. Nabanggit na niya sa akin yung babaeng gusto niya kanina, sagot niya,
Tila muling piniga ang puso niya nang maalala ang parteng iyon ng usapan nila ni Jake. Talaga? So talagang friends lang ang tingin niya sa'yo? Ganun. Hindi ka ba nasasaktan, Ana? Okay lang yun, Alisa. Basta ang mahalaga, magkaibigan kami ni Jake at nakakasama ko siya. Hindi ka lang pala sa pamilya mo martir, no? Pati rin pala sa pag-ibig, martir ka rin. Kasi kung ako yan, aaminin ko kay Jake na mahal ko pa siya at gagawa ako ng paraan para mapasakin siya ulit. Isa pa, baka si Jake na ang sagot para maging resident ka rito. 'Di ba? Pangarap mo yun. Pumapalakpak ang isinagot niya sa kaibigan bago pumasok sa sariling silid. Kinabukasan, pagkatapos ng klase ni Ana, ay agad siyang umuwi sa apartment para maghanda sa pagdating ni Jake. Ilang sandali pa nga ay narinig na niya ang busina ng sasakyan ng binata. Pagbukas niya ng pinto ng apartment, ay bumungad sa kanya ang gwapong-gwapong si Jake, suot ang itim na turtleneck long sleeve at brown pants. May dala itong wine at isang box ng cake. Hi, Teacher Ana, malaki ang ngiting bati ni Jake. Ngumiti siya. Jake, pasok ka. Salamat sa dala mo. Sana hindi ka na nag-abala. You're welcome. Ana, nasan yung kasama mo dito sa apartment? Alisa, right? Tanong ni Jake nang igiyan niya ito sa sala. May lakad si Alisa kaya wala dito. Pero ang totoo, nang malaman ni Alisa na pupunta si Jake, ay nagpaalam ito na aalis para anito ay mabigyan sila ng alone time ng binata. Tatambay muna siguro ito sa bahay ng mga kakilala nilang Pinoy. Gusto mo bang kumain muna habang naghihintay, Jake? Meron kaming sandwich dito. I'm good, Ana. Gusto kong gutom ako kapag naluto mo yung adobo. Natawa siya. Sige, manood ka na lang muna ng TV habang nagluluto ako. Mabilis lang naman yan dahil naihanda ko na ang mga ingredients kanina. Pwede bang panoorin na lang kitang magluto? Seryoso ka ba? Napakurap na tanong niya. Oo naman. Hindi pa kita nakikitang magluto, Ana. So, I want to see you in the kitchen now. Sige na, please. Mas gusto ko yun kaysa manood ng TV. Sige na nga, pero kapag nabagot ka, bumalik ka na lang dito sa sala, ha? I don't think mababagat ako, nakangiting sagot nito. Sumunod sa kanya si Jake sa kusina. Naupo ito sa high chair habang siya'y inabala ang sarili sa pagluluto. Ano pang madalas na iluto mo dito bukod sa adobo? Tanong ni Jake. Menudo rin, tapos afritada. Minsan, kare-kare kapag madaming time at saka may budget. Pwedeng next time menudo naman ang iluto mo para sa akin. Natatawang nagangat siya ng kilay. Aba, hindi pa nga naluluto ang adobo, nagre-request ka na ulit. Sige na, please. Pabiro siyang umirap. Sige na nga, pasalamat ka, malakas ka sa akin. Ayun naman pala, thank you, Teacher Ana, malaki ang ngising wika nito na bahagyang ikinatawa niya. Ilang sandali pa ay natapos na siyang magluto. Sa halip na manatiling nakaupo, ay tinulungan siya ni Jake na maghanda ng pagkain. Thank you, Ana, wika ni Jake nang maupo sila sa dining table. Saka ka na mag-thank you kapag natikman mo na mamaya. Hindi na pala pasok sa panlasa mo ang luto ko. Hindi naman nagbago ang taste ko. Kung ano yung gusto ko noon, yun pa rin naman ngayon, sagot ni Jake habang diretsong nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Ana kung bakit pakiworry niya ay may ibang kahulugan ang sinabi nito. Sige na, Jake, tikman mo na. Kinuha nito ang bowl ng adobo, nilagyan muna nito ang plato niya bago ang sariling plato. Gusto niyang mapangiti sa pagiging maasikaso ni Jake, wala pa rin talaga itong ipinagbago. Ano, kumusta ang lasa? Tanong niya nang matapos nitong tikman ang luto niya. Ano nga ulit ang pangalan ko? Ana, ha? Ngumisi ito. Sorry, Ana, sa sobrang sarap ng luto mo, nakalimutan ko ang pangalan ko. Natawa siya. Ewan ko sa'yo, ang orn mo pa rin, Jake. Corn daw, pero tumawa ka naman. Umuso siya. Pero seryoso, masarap nga sobra. Kung papipiliin ako kung steak o adobo, ito pa ring adobo mo ang pipiliin ko noon at ngayon. Ito pa rin talaga ang paborito ko, walang makakatalo. Napahalakhak siya kasabay ng paglobo ng puso. Ang lakas mang bola. I'm serious, Ana. Sobrang na-miss ko ang adobo mo. Hindi ko inakala na makakakain ulit ako ng luto mo. Come in ka na ng madami, Jake. Next time, may pagluluto ulit kita. Sinabi mo yan wala nang bawian. Oo naman, hindi naman ako bata para bawiin ang mga sinabi ko. Thank you,
Ana, ikaw din, kumain ka na. Gusto ko pareho tayong mabusog sa luto mo. Habang kumakain, ay pinagkwento siya ni Jay tungkol sa estudyante niya. Kumain din sila ng dessert na dala nito. Madilim na nang magpaalam sa kanya ang binata. Thank you for today, Ana. Wika sa kanya ni Jake nang ihatid niya ito sa sasakyan nito. You're welcome, Jake. Babalik ka ba dito bukas? Next week na siguro. I can't come tomorrow. Pupunta ako ng Chicago. I have an important business there, kaya 2 araw ako doon. So, I'll see you on Saturday morning. Okay, see you on Saturday. Mag-ingat ka pa uwi pati sa flight mo pa Chicago. Salamat sa pa-takeout mong adobo. I'll have this for breakfast tomorrow. Good night, Ana. Nakangiting palm nito. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi niya nang pumasok siya sa apartment. Kinabukasan ng gabi, hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng tawag mula kay Jake. Napatawag ka, Jake, anya sa binata. Mag-isa siya sa sala dahil lumabas si Alisa. Gusto ko lang sabihin na adobo ang lunch ko kanina, ha? Akala ko ba nasa Chicago ka ngayon? Half Pinoy yung kamit ko kanina. He brought me to another Filipino resto dito sa Chicago. Kumain kami ng adobo, kaldereta, at pansit talaga. Kamusta naman, Jake? Mas masarap pa rin talaga yung adobo mo, Ana. Parang wala nang makakatalo doon. Napangiti siya. Ang lakas mo namang mangbola talaga, baka maniwala ako niyan. Totoo, Ana. Namimiss ko na nga agad ang luto mo, eh. Pagbalik natin galing Baltimore, ipagluto mo ulit ako, ha? Gawin mo na, kaya akong personal chef. Gusto mo ba? Natawa siya. Joke lang yun, mahal ko ang trabaho ko, Jake. Natawa rin ito. Wala rin akong balak na alokin kang maging personal chef ko. Iba ang gusto kong ialok sa'yo, Ana, talaga. Ano naman? Secret. Grabe naman, may pa-secret ka pa dyan. Bakit? Curious ka ba? Gusto mo bang sabihin ko sa'yo? Ana, huwag na. Hindi naman ako interesado. Inggis niya, kahit hindi naman siya nakikita ng kausap. Nagtatampo ka ba? Teacher Ana, let me guess, nakain ka ngayon, no? Ewan ko sa iyong Judas, kaagad niyang sagot nang marinig ang malakas na tawa nito. Namiss ko yan, Ana. Alin yung pagtawag ko, Judas, natatawa niyang sagot. Oo, pati ang tawa mo. Napangiti siya. Kapag talaga si Jake ang kausap niya, ay ang dali-dali lang para sa kanya tumawa, napapawi lahat ng problema niya. Ilang sandali pa silang nag-usap ng binata bago sila nagpaalam sa isa't isa. 2 araw ang lumipas. Dumating ang araw ng Sabado. Tulad ng sinabi ni Jake, ay maaga siya nitong sinundo sa apartment. Hi, girlfriend. Malaki ang ngiting bati sa kanya ni Jake. Girlfriend. Nabiglang sagot niya, sabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Well, girlfriend kita ngayong weekend. Hindi ba? Kuso siya para itago ang kilig na nararamdaman. Oo nga pala, wala ka nang nakalimutan, tanong nito pagkatapos kunin ang malita niya. Lumapit ito at inayos ang suot niyang scarf. Halos matuno siya sa ginawa nito at sa lapit ng distansya nila sa isa't isa. Umiling siya. Wala na. Alis na tayo. Love, napakurap na sagot ni Jake. Yun naman ang endearment natin nung mag-boyfriend tayo, di ba? Total sabi mo, kailangan kong mag-pretend na girlfriend mo. I assume okay lang sa'yo na tawagin kita sa endearment natin dati. Gusto niyang sulitin ang 2 araw na iyon sa piling ng binata, kaya nagdesisyon siyang paniwalain ang sarili na totoong nobyo niya ulit ito. Masuyong ngumiti si Jake. Of course. Ayos na ayos lang, love. Pasimpleng ngumiti si Ana, kahit sa totoo lang ay nagwawala na ang puso niya. Habang nasa biyahe sila, panaka-nakahinahawakan ni Jake ang kamay niya at dinadala sa labi nito. Pakiramdam niya tuloy ay totoong nagkabalikan sila ng binata. Pagkatapos ng kulang 3 oras na biyahe, nakarating sila sa Baltimore. Isang mag-asawa ang sumalubong sa kanila pagpasok sa resort and hotel. Ana, love, this is Mr. Sanchez and his wife. Magpapakilala ni Jake sa kanya sa 2 may edad na kaharap nila. Ayon kay Jake, ay matagal ng kaibigan ng ama nito ang Ginoo. Binati niyang mag-asawa sa Ingles, nice to meet you. Ana, Jake is right, ang ganda-ganda ng girlfriend niya, wika sa kanya ni Mr. Sanchez. You can speak Tagalog, Mr. Sanchez. Nagulat na tanong niya sa Ginoo. Sabi ni Jake, I'm half Mexican ito. Yes, iya.
Natawang bumaling sa kanya si Jake. Sorry, love. Hindi ko nasabi sa'yo na Filipino ang asawa ni Mr. Sanchez at ilang taon din siyang tumira sa Pilipinas. Nakakainis ka naman, mahinang kinurot niya ang braso ni Jake. Sorry na, my love. Mahinang humalakhak ang binata at mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Nag-init naman ang mukha ni Ana kasabay ng pagtawa ng mga kaharap nila. Ang sarap niyong panoorin na maglambingan. Matagal na naming kilala si Jake, pero hindi ko alam na may ganyang side pala siya. Wika naman ng asawa ni Mr. Sanchez. Opo, malambing po itong lalaking ito, sagot niya sa mga kaharap. Ilang sandali pa, inaya sila ng mag-asawa sa inihandang lunch ng mga ito para sa kanila. Doon, todo asikaso siya ni Jake, kulang na lang ay subuan siya nito sa harap ng mag-asawa. So, any wedding bells soon? Wala pa ba kayong planong magpakasal? Tanong ni Mr. Sanchez. Kung ako ang tatanungin, I want to marry her immediately. But I want to do everything at Anna's own pace, sagot ni Jake. Kinuha nito ang kamay niya at marahang hinalikan ang likod niyon. Lumobo ang puso ni Ana. Wala na siguro siyang ikakasaya pa kung totoo ang relasyon nila ni Jake. Ang considerate naman palang boyfriend ni Jake. Paano ba kayo nagkakilala? Nakangiting tanong ni Mrs. Sanchez. Naging girlfriend ko po si Ana nung nasa Pilipinas pa ako. Pero nagkahiwalay kami bago pa ako mapunta dito sa Amerika. 10 years later, nagkita kami sa New Jersey, nagtatrabaho siya doon bilang teacher. Wow, you broke up and met again after 10 years. That must be destiny, namamanghang komento ni Mr. Sanchez. Bakit naman kayo naghiwalay? Usisa ng ginang, tila may tumusok sa puso ni Ana. Naghiwalay kami ni Jake noon dahil hindi siya gusto ng parents ko nung mga panahong iyon. Wala akong choice kung sundin sila at makipaghiwalay kay Jake. And I understand why Anna broke up with me that time. Wala pa akong maipagmamalaki noon at wala ring maayos na trabaho, kaya hindi ako bagay sa kanya. But look at you now, Jake. Wala nang magulang ang tatanggi sa'yo. In fact, lahat ng magulang gusto kang maging son-in-law, wika ni Mrs. Sanchez sa binata. Ngumiti si Jake. Kahit naman may mapagmamalaki na ako ngayon, kailangan ko pa ring patunayan sa pamilya ni Ana na karapat-dapat ako sa kanya. Dahil hindi lang naman po pera ang sukatan ng lahat. Tama, sana'y maimbitahan nyo kami sa magiging kasal nyo sa hinaharap, ani Mrs. Sanchez. Matapos sa ang ayaw ng mag-asawa sa sinabi ni Jake, that would be for sure, nakangiting sagot ni Jake. Pagkatapos ng lunch kasama ang mag-asawa, ay sandali silang naglibot ni Jake sa resort bago sila tumuloy sa hotel room nila. Malawak iyon, may sariling balcony, subalit isa lang ang kama. Ayos ng masayan, nasa isang hotel room tayo, tanong ni Jake. Walang problema sa akin. Ang laki naman nitong kama. Oh, pwede rin naman akong sa sofa matulog. Ana, anong sofa? Nas kama ka na rin. Ayos lang na magtabi tayo, love. Nakaangat ang sulok ng labi niyang tanong ni Jake. Ang sama ko naman kung sa sofa kita patutulugin, eh. Ikaw yung nagsama sa akin dito, saka ang laki-laki. Mong tao, HM. E paano kung may akap kita habang tulog ako? E di yakapin mo. Boyfriend na kita ngayon, di ba? Lumawak ang ngiti ni Jake bago biglang nahiga sa malawak na kama. Tinapak nito ang space sa tabi nito. Then come here, payakap ako para makatulog ako. Bakit matutulog ka na? Ang aga pa. Napagod ako sa biyahe. Kaya matulog muna tayo. Madami pa naman tayong oras bago ang party mamaya. Ngumuso siya bago sa huli ay sumunod kay Jake sa malawak na kama. Humiga siya patagilid, agad naman siyang ikinulong ni Jake sa mga bisig nito. Hindi natin to na-experience before, malambing na wika ni Jake habang nakatingin sa mukha niya. Hindi na-experience. Ang alin? Yung mahiga sa isang kama. Ang sarap palang gawin. Ang gan sa pakiramdam. Parang kahit anong problemang dumating sa akin, ayos lang basta katabi kita at kayakap kita ng ganito. Unti-unting namungay ang mga mata ni Jake. Nagwala naman ang puso ni Ana. Isang baso ang wayang ang nainom mo kaninang lunch, pero bakit parang lasing ka? Humalakhak ito sa kabila ng namumungay na mata. Hindi ako lasing, puyat lang, love. Kumunat ang noo niya. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Na-delay kasi ang flight ko pa uwi ng New York. Sana pala nagsama ka ng driver, Jake. Ayokong may sambang iba sa atin, Ana. Don't worry, I'm okay.
I just need a quick nap. Sige na, magpahinga ka na, ngumiti ito. Gusto ko pag-ayusin ko, akap pa rin kita. Pwede ba yun? Don't worry, hindi ako aalis dito sa tabi mo. Pangako, masuyo nitong hinaplos ang pisngi ni Ana at ngumiti bago pumikit. Sandali naman niyang pinagmasdan ang binata bago ipinikit din ang mga mata. Nagising na lang siya na pinagmamasdan na siya ni Jake. Hi, love, masuyong bati nito. Namula ang mukha niya, parang kanina kagising. Bakit hindi mo ako ginaising? Dinang sarap mo kasing matulog. Para kang baby. Anong baby ka dyan? Umiti ito at inipit ang ilang hibla ng buhok niya sa likod ng kanyang tenga. Anong oras na ba? Tanong niya. 4 p.m. Alas 4 na pala. Bumangon na tayo, Jake. Okay, love. Tila tinatamad pang sagot ni Jake bago ito bumangon. Hinalikan siya nito sa noo. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Nagtataka man siya sa inasal ni Jake, ay hindi siya nagmento dahil gusto rin naman niya ang ginagawa nito. 2 oras ang nakalipas, pareho na silang nakabihis. Ni Jake nagsusuot siya ng hako sa harap ng salamin nang pumulupot ang braso ni Jake sa tiyan niya. Ang ganda-ganda ng love ko, malambing na wika nito sa likod niya. Pabirong inirapan niya ito mula sa refleksyon nila sa salamin. Ang bolero mo, talaga, Tuto. Sigurado akong ikaw ang pinakamaganda mamaya. Wala akong ibang titingnan kung hindi ikaw. Dapat lang naman kasi ako ang girlfriend mo. Humarap siya rito, nahigit niya ang hininga ng pasadahan ito ng tingin. Ang gwapo mo. Siguradong pagtitinginan ka ng mga babae mamaya. Don't worry, sayo lang naman tong gwapong to, love, sagot nito na ikinalubog ng puso niya. Kalahating oras ang lumipas, nakarating sila sa malawak na bulwagan ng hotel kung saan nagaganap ang pagtitipon. Ipinakilala siya ni Jake sa mga lumalapit sa kanila. Sa gitna ng pagtitipon, ay lumapit sa kanila ang isang magandang babae na pamilyar sa kanya. Si Jessica, yun ang kapatid ni Jake. Kuya Jake, bati ni Jessica sa lalaki. Jessica, akala ko hindi ka makakarating, tila nagbago ang tono ni Jake sa kapatid. Nagbago ang schedule ko kaya nakapunta ako. Bumaling sa kanya ang mas batang babae. Bagya itong nagangat ng kilay. Hi, Ate Ana. Long time no see. Tipid nang ngumiti siya kay Jessica at gumanti ng bati. Jessica, lalo kang gumanda. Thanks, Ate Ana. Nabanggit sa akin ni Kuya Jake na sa New Jersey ka pala nagtatrabaho. Anang babae sa gitna ng pag-uusap nila ni Jessica, ay sandaling nagpaalam si Jake dahil sa isang businessman ang tumawag dito. Can I talk to you, Ate Ana? Bahagyang naging seryoso ang mukha ni Jessica nang mawala sa paningin nila ang kuya nito. Oo naman, Jessica. Mumi ang babae at iginiya siya sa balcony ng bulwagan. Walang ibang tao doon maliban sa kanila ng babae. I'll be honest with you, Ate Ana. Nagalit ako sa'yo nung makipag-break ka kay Kuya Jake, seryosong bailang sa kanya ni Jessica. He was devastated when you left him. At dahil lang saan? Dahil hindi siya gusto ng pamilya mo. Dahil tricycle driver lang siya noon. Napalunok siya kasabay ng bahagyang pagyuko. I'm sorry, Jessica. Sinaktan mo si Kuya Jake. Kaya kung ako ang papipiliin, ayoko nang bumalik pa siya sa iyo. Pero wala naman akong magagawa kundi tanggapin ka kung ikaw lang talaga. Ang kasiyahan ng kapatid ko, mapapatawad kita sa ginawa mo noon kung ipapangako mo sa akin na hinding-hindi mo naiiwan si Kuya at pasasayahin mo siya. Nasusuklian mo ang pagmamahal niya. Sa'yo, napailing siya sa babae. Jessica, nagkakamali ka. Wala kaming relasyon ng Kuya Jake mo. Kumunat ang noo nito. Ano kung ganoon? Bakit kasama ka niya rito ngayon? Humingi lang siya ng pabor na samahan ko siya dito bilang date niya. Wala kaming relasyon. Magkaibigan lang kami ng kuya mo. But be honest with me, Ate Ana, mahal mo pa rin ba si Kuya Jake hanggang ngayon? Napalunok siya. Oo, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi naman siya nawala sa puso ko, Pero sa kabila ng nararamdaman ko para sa kanya, hindi ko siya babalikan. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kanya pagkatapos ko siyang iwan noon. He deserves someone better than me, yung hindi siya kayang iwan at kaya siyang ipaglaban kahit kanino. Pero mahal ka ni Kuya Jake, napaawang siya sa sinabi ng babae. Hanggang ngayon, napahinto si Jessica sa pagsasalita. Bigla ay dumating si Jake. What are you doing here? Tanong ng binata kasabay ng paglapit sa kanila ng kapatid nito.
Hinawakan ni Jake ang kamay niya. I was just talking to Ate Ana. Kuya, sagot ni Jessica sa kapatid. At anong pinag-uusapan nyo? Kibit balikat nang umiti si Jessica. I just want to help you sort out your love life, kuya. Kung kailan ka kasi tumanda, saka ka bumagal. What? Napakurap na gulat ni Jake. Anyway, I have to go. Maiwan ko na kayo para makapag-usap kayo. Ayusin mo yan, Kuya Jake. I want you to be happy, ani Jessica bago umalis. Nang maiwan silang mag-isa ni Jake, ay hinarap niya ang binata. Jake, what did Judy tell you? Marahan subalit may pag-aalalang tanong ni Jake. Sinalubong niya ang mga mata nito. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin daw ako. Hindi naman totoo yun, di ba? Lumunok si Jake bago marahang umiti sa kanya. It's true, Ana. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Ikaw lang ang nag-iisang babae dito sa puso ko. Nagalit ako sa'yo nung hiwalayan mo ako at hindi mo ako ipaglaban sa mga magulang mo. Pero kalaunan, naintindihan ko kung bakit mo ginawa yun. Sa loob ng nakaraang mga taon, sinubukan kitang kalimutan, lalo na nung nandito na ako sa Amerika. Pero kahit na nagbago na ang buhay ko, kahit nawala na ako sa Pilipinas, hindi ka pa rin nawala dito sa puso ko. Ikaw lang ang babaeng nakapasok sa puso ko at nanatili ka rito sa kabila ng mga taong lumipas. Ako pa rin yung Jake na mahal ka. Masuyo nitong hinawakan ang pisngi niya. Nang magkita tayo dito sa US at nalaman ko na single ka pa, nakipaglaplapan ulit ako sa'yo. At sa pagkakataong to, hindi na ako magagawang iwan. This time, hindi na ako papayag na maghiwalay tayo. Bumagsak ang mga luha niya sa sinabi ng lalaking minamahal. Hindi mo ako kailangan paibigin pa, dahil hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa'yo, Jake. Nung nagkita ulit tayo, bumalik ang lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Pero alam kong wala nang patutunguhan pa ang damdamin ko sa'yo, kaya hinayaan ko na lang na maging magkakaibigan ulit tayo. Well, you're wrong about that, Ana, dahil tulad mo, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nandito sa puso ko. So will you be my girlfriend again? Will you accept me in your life again? Kapag umuo ka at tinanggap mo ulit ako sa buhay mo, wala nang bawian. I won't let you go ever again. Hindi na ako papayag na maghiwalay tayo. Hindi ka na makakawala sa akin. Ipinapangako ko yan sa'yo. Pero Jake, anong iisipin ng ibang tao? Iniwan kita noon, tapos ngayon babalikan kita dahil mayaman ka na. Dahil ang nalaman ko, bilyonaryo ang tatay mo. Na ang habol ko lang sa'yo ay green card. I don't care about what other people think, Ana. Ang importante sa akin, alam ko yung totoo. Natulad ko, mahal mo pa rin ako. Nauunawaan ko na hindi pa tayo handa pareho noon, kaya tayo pinaghiwalay muna ng Diyos. Pero ngayon na muli niya tayong pinagtagpo sa napakalayong bansa sa Pilipinas, isa lang ang ibig sabihin nun. He's giving us a second chance. Muling bumagsak ang panibagong luha niya. Mahal pa rin kita, Jake. Mahal na mahal pa rin kita. Kung sakaling nagkita tayo at driver ka pa rin dito, hahabulin pa rin kita. Dahil mahal pa rin kita at gusto kong magkaroon ng ikalawang pagkakataon sa'yo. Talaga, hahabulin mo ako? Masuyong tanong nito habang pinapalis ang luha sa pisngi niya. Oo, umangat ang sulok ng mga labi nito. Sana pala nagpanggap akong taxi driver para maranasan kong habulin mo ako. Sira, sa kabila ng pag-iyak, ay bahagya siyang natawa. Muling sumeryoso ang binata, pero hindi mo naman ako kailangang habulin dahil akong magkukumahog na tumakbo papunta sa iyo. Ana, I'm sorry kung inakala mo na pagkakaibigan lang ang habol ko sa iyo. Gusto ko kasing dahan-dahanin muna ang pakikipaglapit. Isa pa, nag-aalala ako na baka mabigla ka kapag sinabi ko agad na mahal pa rin kita. Pero ngayong alam ko na pareho pa rin tayo ng nararamdaman sa isa't isa, gusto kong patunayan sa iyo na seryoso ako sa lahat ng sinabi ko. Lumuhad si Jake kasabay ng paglabas nito ng isang mamahaling singsing. Planado talaga nito na magdala ng singsing dahil desidido talaga itong makipagbalikan kay Ana. I love you so much, my love. Itutuloy natin ang naputol nating pagmamahalan noon. Will you marry me and spend the rest of your life with me? Hindi kita pipilitin na magpakasal sa akin. We will do everything at your pace. I just want to prove that I am serious with you at ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa hinaharap hanggang sa habang buhay. I will marry you,
Jake. Magpapakasal ako sa iyo kahit bukas na bukas din, walang pag-aalinlangan sagot niya sa lalaking minamahal. Pagkatapos isuot ni Jake ang singsing sa daliri niya, ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. Mahal na mahal kita, Ana. Mahal na mahal din kita, Jake. Pangako, hinding-hindi na kita iiwan. Saka lang ako lalayo sa iyo kapag nagsawa ka na sa akin. At sa tingin mo, mangyayari yun. Hinding-hindi ako magsasawa sa iyo at sa relasyon natin, Ana. Ikaw noon, ngayon, hanggang sa magpakailanman. Pumuti man ang lahat ng buhok ko, maubos man ang lahat ng ngipin ko, maging uugod-ugod man ako, ikaw pa rin ang nandito sa puso ko. Masuyo silang umiti sa isa't isa bago muling nagsalo sa isang malalim na halik. Sa halip na bumalik sa pagtitipon, ay tumuloy sila ni Jake sa kanilang hotel room upang iparamdam ang pagmamahal sa isa't isa. Kinabukasan, binati sila ng mag-asawang Sanchez nang malaman ng mga ito na nag-propose na si Jake sa kanya. Masayang-masaya rin si Jessica para sa kapatid, gayon din si Alisa. Pag-uwi nila ni Jake ng New Jersey, pagdating ng bakasyon ni Ana sa trabaho, ay umuwi sila ni Jake ng Pilipinas upang formal na ipaalam sa pamilya niya ang pagpapakasal nila. Humingi rin ng tawad ang ina ni Ana kay Jake dahil sa naging paghihiwalay nila noon. Pagkatapos mamanhik ni Jake sa pamilya niya, ay nagdesisyon silang magpakasal na sa Pilipinas. Pagbalik nila sa Amerika, pinakasalan siyang muli ng asawa. Sa kabila ng estado sa buhay ni Jake, ipinagpatuloy ni Ana ang pagiging grade school teacher sa Amerika. Dahil sa pagpapakasal nila, naging permanenteng residente na rin siya ng naturang bansa. Isang taon ang nakalipas, ay umuwi sila ni Jake ng Pilipinas para daluhan ang graduation ng kanyang mga kapatid. Labis ang pagpapasalamat kay Ana ng dalawang kapatid at ipinangako ng mga ito na magtatrabaho ng mabuti upang ang mga ito naman ang sumuporta sa kanilang ina na hindi na tuluyang humawak ng baraha. 2 taon ang nakalipas mula nang ikasal sila ni Jake, isinilang ni Ana ang panganay na anak nila ng asawa. Bukod sa pamilya ni Jake, dinalaw siya ng ina at 2 kapatid sa Amerika. Sa sumunod na mga taon, ay nasundan pa ng 2 supling ang pamilya nila ni Jake. Labis na nagpapasalamat si Ana na si Jake ang ibinigay sa kanya ng may kapal. Kahit na nasaktan niya noon ang asawa, patuloy pa rin siyang minahal ni Jake at muling tinanggap sa buhay nito. Nagpapasalamat din siya sa tadhana na muli silang pinagtagpo at binigyan ng ikalawang pagkakataon ang kanilang pag-iibigan. Sa piling ni Jake at ng kanilang 3 anak, lubos ang kasiyahan ni Ana at wala na siyang ibang mahihiling pa sa buhay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.